Good evening, everyone. This is Pastor Joel Dansigan. Welcome to my YouTube channel. My dear friends and brethren in Christ, if you want to learn the Word of God, keep watching. And then please thumbs up and click my notification bell for more upcoming videos. My dear friends and brethren in Christ, our theme this evening is all about the great blessings. If you want to learn and kung gusto po kayong makinig ng mga maraming promise ng Lord ngayong gabi, bibigay ko sa inyo ang Word of God. Our scripture this evening in the book of John, dito sa book of John, chapter 14. Chapter 14, verse 11 to 14. Tuhuin ninyo nga ako ana samahan, ug amahan ani kanako. Kun dili kamo moto sa gisulti panuo kamo kanako tungod niining maong buhat. Ang tinod mao kini ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako samahan ug buhaton ko ang bisan unsa. Bisan unsa inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, yon dinhi buhaton ko kini. Let us pray. Salamat kay Ginoo nini nga gabi karon. Kami Ginoo paminaw na usab sa imong mga pulong. Imo Ginoo ang imong mga pulong karon maghatag kini kanamo ug dugang kaalam kay balo, dugang kadasig sa among pagpangalagad kanimo. O Lord God, among madunggan karon kini Ginoo among ikinabuhi. Laygon ikaw sa ngalan ni mo Ginoong Hesus. Amen. Okay. Mga kaigsunan, mag-iskot kita karon. Nining gitawag nga mga dagkong panalangin. Mga dagkong mga saad nga gihatag sa Ginoo, dagkong panalangin ug dagkong mga saad nga gihatag sa Dios giandam sa Ginoo kanato. Adunay mga saad sa Ginoo mga kaigsunan nga nasulat sa Biblia. Hangtod karon kini mga kaigsunan wala madawat ni bisan kinsa tungod kay sila kulang sa pagtuo. Mani mga kaigsunan karong gabi padakunta ang atong pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa iyang mga saad. Adunay mga saad ang Ginoo kanato mga kaigsunan. Una niyang saad mga kaigsunan, una niyang saad yon niya dinhi panalangin, saad sa panalangin. Yon dinhi ang panalangin sa Ginoo dili gayud kini kaduha-duhaan. Panay makaigsunan di pareha sa tao nga kung magsaad ang tao mapakyas, di ba? Kung ang magsaad makaigsunan ang tao mapakyas, apan ang saad sa Ginoo, ang saad sa Ginoo makaigsunan dili gayud kini mapakyas. Ingon ang Hebrehanon kapitulo 6 versikulo 13 ngadto sa 20. Ang ingon dinhi makaigsunan Hebrehanon kapitulo 6. Hebrehanon kapitulo 6 ngon dinhi, sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpas siya sa pagtuman siyang gisaad, kay wala nay wala nay labaw pa kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan siyang panumpa. Mayon siya isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan ug daghang kaliwan. Nagpailob si Abraham ug kadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya o ang panumpa, maoy matapos sa tanang panaglalis. Butin taon, butin awon pag-ayon sa Dios alang kanilang amudawat siyang gisaad. Padili gayot niya usbon ang iyang tuyo, tungod niini, gipanumpaan niya ang iyang saad. Panay makaigsunan ng saad sa Ginoo, no, dili gayot kini mapakyas. Wala giyoy pagkapakyas mga kaigsunan ang saad sa Ginoo. Usahay mga kaigsunan mapakyas na sa atong saad apan ang Ginoo bisan kanusa dili gayod mausab ang iyang mga saad alang kanimo, alang kanako nga may pagtuo kaniya. Wala mga kaigsunan ningon pa niya panalanginan, no, ang sa pagsaad sa Dios kang Abraham nanumpas siya sa pagtuman siyang gisaad kay wala na ilabaw pa kaniya, gigamit ng iyang kaugalingong ngalan, iyang panumpa. Mingon siya, isaad ko kanimo, nga panalanginan ko ikaw,
O, ingon din isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagag daghang kaliwat. Mao nay promise sa Ginoo kang Abraham ug kinigsoon natuman ug hangtod karon mga kaigsunan ang kaliwatan ni Abraham nagsanay ug nahimo silang inila sa tibuok kalibutan. Mao kini mga kaigsunan ang Israel, no? Mao kini mga kaigsunan ang Israel. Mao na nga importante gyud kayo mga kaigsunan nga atong kuptan ang mga panaad sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan, hinumdumi, no? Hinumdumi mga kaigsunan nga ang Ginoo nag-andam og mga panalangin alang kanimo, alang kanako nga may pagtuo kaniya. Mao na mga kaigsunan padayon kita no sa pagpangalagad aron ang saad sa Ginoo maato. Ikaduha nga saad. Ang saad sa Ginoo mga kaigsunan pasaylo, kapasayloan. Mao na mga kaigsunan, sultihan ko kamo bisan pagunsa ka itom o kapula ang atong mga sala. Kung kita mo dawat sa Ginoo, kung ato siyang dawaton, kung atong biyaan mga kaigsunan, manumpa ta ang atong biyaan ng atong mga kalapasan, ang Ginoo mga kaigsunan muhimo ug iyaha kaigsuon nga pagapasayloon. Wala mga kaigsunan ang saad niya, yung pa sa 1 John chapter 1 verse 9. Unsay gingon mga kaigsunan din is pulong sa Ginoo. 1 John chapter 1 verse 9. Nagkanayon. 1 John 1:9. Iyon din mga kaigsunan apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Mao na mga kaigsunan ingon pa niya dinhi kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong matinumanon siyang gisaad sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan tang mga kalapasan. Mao na mga kaigsunan bisan pag-unsa ka itom o kapula atong sala. Ingon ang Isayas 1:18 igsoon. Pasayloon ta sa Ginoo. Pasayloon ta niya. Hatagan kita niya kagawasan. Hatagan kita niya kapasayluan. Hatagan kita niya igsoon o kalipay, kalinaw sa itong kinabuhi. Importante mga kaigsunan matagkarunugon niya. Kung atong siyang alagaron, kung atong siyang alagaron igsoon, siya nagsaad. Abisan pag-unsa kahugaw atong kalapasan, andam siya sa pagpasaylo kanin. Mangayo tagpasaylo igsoon kaniya, automatic. Basta kinasingkasing imong pagpangayo pasaylo, iya kang pasayloon. Mao kana mga kaigsunan, mao na igsoon ang ikaduhang saad sa Ginoo. Saad sa panalangin, saad sa kapasayloan. Ikatulo mga kaigsunan, saad. Saad sa paghatag kanato og safety nga kinabuhi. Adunay proteksyon mga kaigsunan nga ato madawat gikan sa Dios. Kung kita magmatinumanon kanunay sa iya. Iyon ang Roma kapitulo 10 versikulo 11 ngadto sa 13. Nagingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Iyon niya dinhi kaya ang kasulatan nagingon ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Kay usalamang ang Ginoo alang sa tanan o panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Imagine mo na mga kaigsunan, daghan kayong saad niya mga kaigsunan diri sa versikulo 13. Nagsaad sa mga kaigsunan o kanang proteksyon. Ayon din ang tanan nga nagtuo magsangpit kaniya maluwas. Muna mga kaigsunan, bulahan ka, bulahan ko. Kung imong sangpiton, kung atong sangpiton ang pangalan sa Ginoo panahon sa kalisdanan, panahon sa kalamidan, panahon mga kaigsunan sa bisan sa ibodangat sa kalibutan, ang Dios igsoon nagsaad nga maluwas ta. Maluwas ka, maluwas ko. Kung ato siyang sangpiton sa kinasingkasing gayon. Mga kini mga kaigsunan, mga kanayang saad ka na to. Ang ikaapat nga saad mga kaigsunan, nagsaad siya. Nga bisag asa taigsuon, nga bisag asa taigsuon, dili o dili gayod kita niya pasagdan.
Ikaw ug ako igsoon dili kabiyaan sa Ginoo. Kung doon na may mga kaliwat nato mga kaigsunan, mga paryente nato, no? Kung doon naman tayo mga paryente mga kaigsunan, no, usahay mo sa likway nato, magbudhi nato igsoon, mapa ng Ginoo. Dili og dili gyud sa mga kaigsunan, mubiya sa iyang mga katawhan. Dili og dili igsoon ang Ginoo, ha? Dili siya mubiya ni adtong mga tao nga matinud-anon, matinumanon diha sa iyahang mga sugo. Mao kini mga kaigsunan ningon pa niya, no? Ingon pa niya mga kaigsunan sa verse 5 sa Hebrews chapter 13. Yan din ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontinto kamo sa unsay naa kaninyo. Kaya nagingon ng Dios dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Dili tabiyaan mga kaigsunan sa Ginoo, mo na ikaw, mo na mga kaigsunan ang iyang ikaupat nga saan. Dili taniya biyaan bisag asa ta. Mo na nakalamang mga kaigsunan basta natay Ginoo. Basta natay Ginoo igsuon, doon na tayo kasiguruhan sa kinabuhi. Doon na kay kasiguruhan, doon na ko'y kasiguruhan. Basta mutuo ta kaniya, mukupot ta sa iyang mga pulong. Maunay mga kaigsunan, doon na jud kay madawat. Doon na ko'y madawat. Doon na tayo madawat. Sa tanan gisaan niya kanato. Ingon pa niya, dili ta niya bayaan mga kaigsunan, bisan asa ta paingon. Kung asa ka man nahimutang igsoon, nakaman sa bukid, nakaman sa lasang, nakaman sa laing nasod, nakaman sa ilawom, sa yuta igsoon, ang Dios bisag asa ug makahimo siya sa pagproteksyon sa imong kinabuhi. Mao ni mga kaigsunan, imatiyon pa niya sa Matthew chapter 28 verse 20. Unsay gingon niya mga kaigsunan atong basahon? Matthew chapter 28 verse 20 mga kaigsunan. Mao ni ang iyahang dako kay saad kanato. Ingon niya dinhi mga kaigsunan, og tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi. Hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kala mga kaigsunan ang gisaad sa Ginoo kanato. Mo na ang sad kanimo, mo na ang sad kanako, mo na ang sad bisan kinsa nga magtuo kaniya igsoon. Karon dayon igsoon i-claim kini. Ing nang Ginoo Lord bisag asa ko, ikaw kauban ako. Hallelujah. Bisag asa ka igsoon, basta naa ang Ginoo sa imong kiliran, adunay kasiguruhan, adunay kalipay nga imong matawat gikan sa Dios. Hallelujah. Mao kini mga kaigsunan ko diha kang Kristo, mo niyang saan. Dili ta niya biyaan, dili ta niya patalikdan, siya mag-uban ka na to. Mao ni mga kaigsunan, no? Saad sa Ginoo, no? Ang ikalima mga kaigsunan, saad usab sa Ginoo nga siya magatagbo sa atong mga pagkinahanglan. Remember mga kaigsunan, our God, ang atong Ginoo igsoon, siya mag-provide sa imong pagkinahanglan, sa akong pagkinahanglan, sa atong mga pagkinahanglan. Nagsaad sa igsoon, mabisan kanusa, dili gyud mo undang ang pagpanalangin sa mga katawhan sa Ginoo. Dili undangon sa Ginoo ang pagbubo sa mga panalangin kanimo nga matinud-anon. Dili mo undang ang panalangin sa Ginoo kanako kung kita magmatinumanon. Kung ako magmatinumanon, kung ikaw magmatinumanon, dili iundang sa Ginoo ang iyang pag-provide sa atong mga pagkinahanglan. Remember mga kaigsunan ningon ng Philippians chapter 4 verse 19. Hallelujah. Mani mga kaigsunan nag-ingon niya sa Pilipos. Okay. Pilipos chapter 4 verse 19. Nice word mga kaigsunan sa Ginoo. Ingon din ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Ano yung kaigsunan? Ug ang Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Ang Ginoo mga kaigsunan, siya may responsible sa ato. Responsibilidad sa Ginoo ang pagbantay, responsibilidad sa Ginoo ang pagpakaon na to, responsibilidad sa Ginoo ang pagpanalangin na to. Igsoon hinumdumi ang Ginoo tag-iya sa tanang butang. Muna mga kaigsunan, naaragyod sa Ginoo mga kaigsunan ang tanang dagkong mga panalangin.
Muna mga kaigsunan, kanusan mo ni dawaton? Karon. Ha? Karon dayon mga kaigsunan, tuhui nga ang Dios maghatag kanimo sa imuhang gikinahanglan. Igsuon, kung doon na kay gikinahanglan. Financial nga pagkinahanglan, material nga pagkinahanglan, physical nga pagkinahanglan, igsuon, ang Dios andam sa pagtagbo. Maayong lawas, igsuon na, sa Ginoo na, matunang dawaton. Hallelujah. Wala mga kaigsunan ang mga promise ni Lord sa ato. Saad niya sa ato. Dili ka niya biyaan, dili ta niya talikdan. Ubanan kita niya. I-provide niya atong pagkinahanglan. Basta kay magmatinud-anon lang ta siya, ha? Iyan ang Salmo 23:1, si Jehovah, mao ang akong magbalantay, ug walay makulang kanako. Bless ka, bless ko, bless tang tanan, kung duna kay Ginoo, kung imong gituhuan ng Ginoo, kung atong tuhuan ng Dios, matawat nato igsuon ang mga dagkong panalangin sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, no? Saad niya, igsoon, nga dili gyud ta mapildi. Sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, dili ka mapildi. Dili ko mapildi. Kay naaman ang Diyos atong kauban sa kanunay. Musugot kita sa dili mga kaigsunan, sa bugno, nato ning kalibutan, na ang Diyos sa atong likod, na ang Diyos sa atong unahan, na ang Diyos sa atong kiliran, na ang Diyos maguna nato, ang Ginoo makahimo siya sa pagpangitag mga maayong pamaagi aron ikaw magmalampuson sa imong kinabuhi. Hallelujah. Mao ni mga kaigsunan saad niya nga dili gyud ta mapildi. No? Daghang kay pagsulay mga kaigsunan dinhi sa kalibutan. Grabe. No? Apan sultihan ko kamo. Sultihan ko kamo igsoon sa atong mga pagsulay sa atong problema ning kalibutana. Na ang Diyos magpaluyo na to. Hallelujah. Muna mga kaigsunan, akong challenge sa inyo. Akong challenge sa inyo mga kaigsunan. Duo lang ang Ginoo karon. Sangpita ang Ginoo karon. Naa siya sa atong kiliran karon. Muna mga kaigsunan, ang promise sa Ginoo, para kanimo na, para kanako. Kung kita magpabilin nga matinumanon sa Ginoo. Hallelujah. Kung doon na kayo pagkinahanglan, igsuon, ing na ang Diyos, Lord, i-provide Ginoo ang tanan na akong pagkinahanglan. Hallelujah. Let us pray. I pray, Lord God, ang imo mga katawhan karon Ginoo nga nagkinahanglan kanimo. Lord God, i-provide Ginoo ang ilang pagkinahanglan. Nagkinahanglan man sila karon Ginoo physical, kaayuhan Ginoo. Kung doon na may mga balatian sa ilang mga kanakan, Lord, imong ayuhon. Kung doon naman Ginoo ay mga problema, Ginoo, imong sulbaron. Kung doon naman Ginoo ay doon ay dagkong mga pagsulay karon nga nasinati nila. I pray, Lord God, ikaw anaa. Ikaw nag-promise. Madili ka mo biya, di ka mo talikod sa imong mga katawhan nga matinunmanon, matinunanon kanimong nangalagad. Salamat, Lord, dining urasa. Lord God, panalangini ang imong mga katawhan. Ang tanan nga makapaminaw ni Lord, ilang matawad, ilang masinati, ilang Ginoo matagamtaman ang panalangin ng dagkong milagro sa ilang kinabuhi. Lord God, this is my prayer, and I commit these things unto you. In Jesus' name, Amen. Thank you. Thank you, thank you. Manay mga kaigsunan, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Okay, once again, welcome to my YouTube channel. This is Reverend Joel Dansigan sa tingog sa kagawasan ug kaluwasan. Kung mga kaigsunan, kung gusto mo magkita og daghan pa mga videos na to, i-click ninyo mga kaigsunan ang atong notification bell for the upcoming videos mga kaigsunan, mga latest videos. Thank you. Thank you for watching once again. This is Pastor Joel Dansigan sa programang Tingog sa Kagawasan ug Kaluwasan. Blessed be the name of the Lord. God bless us all. Amen.